Hello everyone, this is again Professor Vincent Torre Bongolan. Breaking news na naman po tayo mga kaibigan dahil sa isang napakasimpleng pahayag ni Vice President Sara Duterte that all she wanted is a bloodbath impeachment trial. Ano po ang ibig sabihin dito ni Vice President Sara Duterte? Ayan, so mga matatalino lamang ang nakakaintindi dito sa salitang ito na binitawan ni VP Sara. Yung iba po kasi ay mga patola at ang inisip po ay very literal na magkakaroon ng madugong impeachment. Ayan, so ang sabi ng iba, merong dadanak ng dugo and so on so forth, no? At nakakatuwa, no? Nakakatuwa dahil lumalabas yung mga kabubuhan ng mga ilan sa mga opisyal ng ating pamahalaan ngayon. Kasama na dyan syempre yung isang dating DOJ Secretary, dating senadora, at ngayon ay Congresswoman-elect, at syempre tatayong prosecutor, no, sa impeachment trial ni VP Sara ay si Leila De Lima. Ayan, napakaboba rin talaga ng babaeng ito, no? Itong butanding na babaeng ito ay napakaboba. Okay, so dahil sa naging pahayag na ito ni VP Sara ay talaga namang nagpahayag din ng desisyon na kalimutan na ang impeachment complaint. Ayan, so ito po ang naging stand ni President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. nang siya ay ma-interview at kausapin si Katunying. Ayan, so ito nga po, no, ang naging pahayag ni President Bongbong Marcos Jr. Marami na raw siyang kaaway, ayaw na niya ng kaaway at willing siyang makipagbati muli kay VP Sara o sa mga Duterte. Natakot nga ba si President Bongbong Marcos Jr. sa sinabi ni VP Sara na siya po ay handa na sa impeachment trial sa kanya? Ano man ang maging hatol ng Senado, no, whether guilty or not guilty, siya po ay nakahanda na. And ang isa lamang na masisiguro niya sa impeachment trial ay ito po ay masasabi nating bloodbath battle. Ayan. So, alam nyo po ba ang dahilan at alam nyo po ba kung ano ang ibig sabihin ni Vice President Sara Duterte sa bloodbath battle sa impeachment? Ayan, dito po kaya natakot itong si President Bongbong Marcos Jr. dahil may malaking pasabog, may malaking bala, may malaking pinanghahawakang ebidensya itong si Vice President Sara Duterte na ikagigimbal ng marami, no? At maaring ikabagsak ni President Bongbong Marcos Jr. Ayan, so ano po ang alas na pinanghahawakan ni VP Sara? This is where you go. Ayan, ito po yun mga kaibigan. Panoorin po natin at intindihin kung ano ang alas ni VP Sara. Okay, so kayo mga kaibigan, agree ba kayo na ituloy ang impeachment against the Vice President Sara Duterte? Kung ako po ang inyong tatanungin, agree po ako. Bakit ako agree? Upang magkaalaman na, upang malaman na natin ang lahat, no? Kasi kapag nalaman natin ang katotohanan, no, lilitaw na po kung sino ang sinungaling, kung sino ang naninira, kung sino nga ba talaga ang problema ng bansa, no? Nauna na pong sinabi ni VP Sara na hindi ang Duterte, no, ang problema, no? Napanood niyo na po yan, ilang beses na po yan na pinaulit-ulit. Hindi si VP Sara ang problema, hindi ang Duterte ang problema. Ang problema ay maaaring lumabas, lumitaw
sa impeachment trial. Okay? So, tingnan ninyo guys, yung mga pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Okay, natapos ang eleksyon. Natalo yung mga kongresista na kaalyado ni Martin Romualdez. Natalo yung mga kongresista na nagsampa ng impeachment complaint against the Vice President. Natalo sila. Ayan, yung bulaang propeta. Ayan, yung bulaang propeta na si Benny Abante. Ayan, si Dan Fernandez. Natalo yung mga yan. Yung butanding na kongresista po, yung 2nd District ng Taguig. Hulaan nyo kung sino yung butanding na yon, nakamukha ni Laila de Lima. No? Si Pami Zamora, mas butanding po yun, pinakinis lamang. Pero butanding pa rin, no? Pinakinis na butanding kasi malaki yung nakuha niyang pera mula kay Martin Romualdez, kaya naging makinis, pero butanding pa rin. Hindi niya po nagawang i-diet yung kanyang sarili. Sino ba naman makakapag-diet kung milyon-milyon yung nakuha niyang bayad? 'Di ba? Hindi talaga makakapag-diet yung butanding na yon. Okay? So sino pa yung mga si Mr. Quadcom na contempt. Ayan, natalo din. Sino pa yung mga yung nagpepeke na meron daw sa buhay niya, meron banta sa buhay niya, si Franz Castro. Talo din. Sino pa yung Gabriela na kunwari tagapagtanggol ng kababaihan, punyeta. Babae yung kinakalaban niya, si Gabriela. Sino ba? Si Arlene Brosas. Sino pa yung isa? Sino pa yung isa na yung mukhang pera din, yung si teacher Estela Kimbo. Ayan, natalo din yan. So dahil nga po natalo yung mga nag-file ng impeachment complaint, yung mga sumusuporta sa impeachment complaint, nagsusulong sa impeachment complaint, natalo na mga kaibigan. So dahil natalo na, tapos after nyan, nagpahayag ng pagsuporta ng affirmation si BP Sara. Sabi ni BP Sara, gusto kong matuloy ang impeachment trial, no? Nakahanda siya na ang impeachment ay talaga namang bloodbath trial ito. Ayan. Pagkatapos sabihin ni BP Sara yun, after few hours, sabi ng Malacanang, so sabi mismo ni President, ibasura na ang impeachment na yan. Di ba? Panoorin natin guys, itong alas ni BP Sara. Okay? Ito po, wag po kayong lilipat ng channel. Okay, ito na po guys. Kung bago ka lamang sa aking channel, don't forget to like, subscribe, and share this video. There you go. Ayan, Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa atin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, this is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Utak na mo ka! Wala ka ngang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh! Sirahin mo yung tangal ng mga kasama ko! Ako sa Vice President! Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi niyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, tangina mo ka,
May utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin.